Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito, delikado po ngayon si Senador Bato de la Rosa po. Dahil po, ayon po sa impormasyon po ni Harry Roque, isuserve na ayata yung warrant ng ICC. Kumbaga dito, ito yung haka-haka ng iilan ng karamihan na sinasabi na yung ICC may mga taktika sila na siguro maaaring siya sabi totoo yung chismis ng iba na nakikipag parang hindi naman sa buwatan, no? Para nakikipag-negosasyon na syempre ang technique niya para yung tao hulihin mo, huwag mo sasabihin may warrant syempre, di ba? Para isusurprise mo, parang ganon. Parang nangyari kay Tatay Digong, hindi malaman nila, yung intel nila kung may warrant ba talaga o hindi. Yung pala, nag-aabang na dun sa airport, no? Ngayon, syempre, si Senator Bato de la Rosa, matunog, alam naman natin, dating PMP chief, at syempre, may mga kaugnayan niya, lalo kay Boy Tago, di ba? Di natin alam kung napayuhan ni Boy Tago yan, no? Pero, wala problema doon. Ang ano dito, ang problema po dito, dapat, dito talaga sa Pilipinas, managot si Bato de la Rosa. Hindi po sa ICC. Hindi ba malinaw sa inyo na nakakainsulto sa aming mga taxpayer na iniingatan natin ng bansa, doon tayo masakop. Iba yung foreign relation, kagaya niyan si BBM nakipagkamay. Foreign ano yan, mga kapitbahay nating mga ibang bansa yan na nakikipagrelasyon tayo para lumago pa yung ating ekonomiya. Di ba? Pero yung tayo, isang halimbawa, talagang totoo man na si Bato de la Rosa ay talagang nagkasala sa batas, no? Bakit hahayaan mo yung ibang bansa na hulihin at dito sa Pilipinas dalhin sa dahig? Huwag niyong isipin na si Bato de la Rosa yon o si Digong yon. Ang isipin mo, isang Pilipino na huhulihin sa Pilipinas, dadalhin sa ibang bansa. Isipin mo yon. Tayo nagmamakaawa sa ibang bansa na yung Pilipino dalhin dito para kasuhan. Guess mo? Magkakaroon ng confusion yun eh. Teka muna, akala ko ba mga Pilipino nakikiusap sila pag may mga kaso sa mga, diba, OFW, mga inabuso, mga nakulong doon, yan bisa yung mga OFW na abuso. Tapos yung amo nila, sinaktan nila, nakakulong ngayon sila doon. Okay, may mga nasangkot sa trafficking. Alam mo yung mga ganyan, nasangkot yung Pilipino sa gantong deliver ng pinagbabawal na gamot. No? Nakulong sa ibang bansa. Ano ginagawa ng presidente? Nakikiusap, di ba, doon sa bansa na yun na wag na lang yan o parusahan ng kamatayan. Dito na lang dalhin sa Pilipinas, dito na lang kakasuhan. Di ba? Nagkakadara pa tayo dito, di ba? Para dalhin. Ngayon, magtataka yung mga yun. Bakit gano'n ang Pilipinas? Bakit gano'n? Bakit dadali? Sila nakikiusap sa mga ibang bansa para dito litisin sa Pilipinas, katulad nila Tebes, nila Guo, di ba? Dito. Pero bakit yung papupunta, idadali sa pumapayag sila, dali sa dahig. Yung Pilipino ngayon. Ano ba talaga? Merong sa justice sa Pilipinas? Yun ang iisipin ng mga ibang bansa. So ano epekto natin nun? Malaking epekto sa atin nun sa ekonomiya. Yung tiwala po. Di ba? Parang ganito lang yan eh. Papaiksiin natin yung kapitbahay mo. Papaiksiin mo lang. Huwag mo palakihin. Payag kayong kapitbahay mo, nakukompuse ka, ano ba talaga itong kapitbahay ko? Ano ba to? May bisita, minsan wala. Minsan nagdadala siya ng kung ano-ano. Natatakot. Hindi ka pagkakatiwalaan, hindi ka titiwala. Gets mo? Sa kayo may ibang bansa, para bang lumalabas, bakit mo dadali si Bato doon? Diba? Porkit bang masama loob mo? Dahil EJK? Oo, dito mo litisin sa bansa. Kayo nakaupo, kayo may power eh. Dito yung tugisin, dito nyo litisin. Diba? Kayo naman, wala ba kayong power? Ha? Di ho ba? Naalala ko yung sinabi ng kay Sara dati, kay Sara daw, kay Saldi. Naalala ko eh. Sabi nako, yari na. Kumampi na daw si Saldi kay Sara. Di ba, gayet na gayet si Saldi nakarang kay Sara? Tapos daw, pinapalabas sila ngayon, kumampi na daw si Saldi sa mga Duterte. Tapos na, wala na, hindi na pwedeng kasuhan si Saldi kasi kumampi na sa Duterte. Anong kapangyarihan ng mga Duterte para hindi makasuhan si Saldi? Kayo nakaupo. Diba? Sila ang nasa kapangyarihan yun. Si Digong nakakulong. Si Sara, Vice President, hindi niya makaporma eh. Diba? Ihahinan pa ng impeachment eh. Kayo, diba? So, kayo, samantalahin nyo, habang may 3 years pa kayo,
kasuhan nyo na dito si Bato, dito nyo na dalhin kung may kaso si Bato. Huwag sa ibang bansa. Alam nyo bakit? Wala naman kami pakialam kung Bato eh. Ang pakialam namin yung kami mga Pilipino. Naiinsulto kami. Diba? Iniingatan natin yung karapatan natin sa ibang bansa tapos ganyan mangyayari. Soberenya. At tingin ko kung naisusuko nila ang soberenya ng Pilipinas, what if pa kaya yung mga tao na nakatira dito? Tama, mali. Di ba? Kung yung malaking bagay nga naisuko nila, hindi nyo naman totally naisuko eh. Parang naisuko nyo. Kay Tatay Digong, ganun ginawa, di ba? Yung soberenya, iniyata natin. Ano nangyari? Eh, di doon niya, sabi niya na matatanda eh. Kung sa, apo, tandaan mo to lagi, pakatandaan mo to. Sabi, kung ang maliit na bagay ang isang tao di mapagkakatiwalaan, lalo pa kaya sa malaki. O, ibalita rin mo ngayon, kung sa malaking bagay nga na ginawa nila sa pagsuko kay Tatay Digong sa ibang bansa, what if pa kaya sa maliliit na nasa lipunan? E di sinipa nyo na lang kami. Anong pakialam nyo sa amin? Kaya pala hindi namin maramdaman ang malasakit nyo. Kaya pala hindi namin maramdaman yung mga Pilipinong mga binaha sa flood control, dyan sa baha na to, sa flood issue na to. Hindi nila maramdaman yung pagmamalasakit sa pag-iimbestiga. Bakit? Una, yung ICI, nakatago sa lihim. Yung isang humingi pa, anak ng presidente, humingi pa ng executive session yata, hindi pwede ipamedya, i-live stream. Pangalawa, yung investigasyon, pasuray-suray. Sabi ko nga kung sa isang investigasyon, lahat kayo nagkakasundo at iisa lang ang target nyo, makuha ang big fish. Kahit ano pa man din yan, hindi kayo magkakampi-kampi pa rin. Pero anong nangyayari sa Senado? Kanya-kanya, pangsyon-pangsyon. Bakit? Isa lang ibig sabihin nun, nagpapahiwatig yon na mayroong isang grupo na ayaw mahuli ang big fish. At yung isang grupo naman, gusto mahuli ang big fish. Sino yung gusto mahuli ang big fish? Si Senator Rodante Marcoleta. O wag yung sabihin, ayaw mahuli ni Marcoleta yung big fish kasi si Diskaya ayaw pasoli yung pera. Hindi yun ang basihan. Diba? Napaliwanag na yan. Si Marcoleta ang kinukulit-kulit, araw-araw kinukulit niya lahat. Nag-imbestigahan ito, si Gotesa, si lahat-lahat. Sino ba may ayaw? Sino may ayaw? Di ba yung mga umiiwas? So, isa lang ibig sabihin nun. Tama, mali. Lahat yan, teorya ko lang naman. Tuso kayo, di ba? O, tuso rin tayo. O. Ngayon, ito, bago tayo pumunta kay Harry Roque, bago tayo pumunta kay Harry Roque, andali lang Okay, ito muna ang ating tignan. Ay, ano ba to? Ito muna ang ating tignan. Ayan, okay. Okay, ito. Alam mo, ito kung sisimula mo sa simula, yung nangyayari ngayon, para bang lahat sila walang pagkakamali? Ang may pagkakamali yung mga kumikritiko sa kanila. Si Harry Roque, wala tayong dyan kasi yan, kung may kaso man yan, harapin niya. Pero simulan mo kay Rodante Marcoleta. Kinasuhan ng ombudsman, kakasuhan. Imagine, nauna pang kasuhan to, si Kiko Barsaga, si Sara Duterte. Di mo inisa-isa nila lahat. Di ba? Halata yung flow Si Robin Padilla, nakaraan yung Bayan Magilo, kinayod siya. Si Guanzon, tatanggalan, ididisbar. Di ba? Si Chavit, kakasuhan. Pero sa lahat ng kabila, may nasilip ba? Wala, kasi kaalyado. Kahit ng babae na may kabit na o bibamax man o wala pa silang pakilam. Takip tenga nila. Pero ito makakarampot lang kay Marcoleta na perjury. Biro mo, pinakamasamang nakilala daw nila. May nagpost bayaran talaga Pinakamasamang nagawa sa history ng Pilipinas yung ginawa ni Marcoleta. Kasi inamin pa daw talagang perjury. Biruin mo, pinakamasama nagawa. What if pa kaya kay Digong? Mas masama pa ba yun sa nangyari kay Digong? Mas masama pa ba yun kay Saldico? Hindi totoo, di ba? Kung masama alam pag-uusapan. Di ba? Masama ba yun? Kung tutusin kay Digong nga, hindi masama, masama yung ginawa ni Digong, pero kung yun ang paraan para ang tao maprotektahan ang bansang Pilipinas, kasi minsan gagamit ka talaga ng dahas para
yung tao maano eh. Although masama yun, hindi tayo pabor doon. Pero may masama ba yun sa ginawa ni Marcoleta? Ng Sose? Ni Dineclare? Grabe yun. Ang dami na paniwala ng page na yun. Biruin mo, daming share, oh. Umabot ng 5,000 share yata yun. Grabe. Ganyan kaano ang ngayon ng mga Pilipino. Sabi, totoo sabi ng Biblia. Totoo nga, tupad na tupad sa kanila. Sa darating na huling araw, ang mapait, mamatamisin. At ang matamis, mamapaitin. Yan ang nangyayari sa inyo. Kawawa naman kayo. Huwag kayong tumanggi dyan dahil tupad na tupad sa inyo yung hula. Sabi niya, pag natupad sa inyo ang hula na mali, isa lang ibig sabihin, nakasangkapan ka, nasa kailaliman ka ng kapangyarihan ng dyablo. Aminin nyo yan. Biblia may sabi yan, di ako. Diba? At saka ako, hindi ako sa dyablo. Bakit? Bakit di ako sa dyablo? Kasi nalalaman ko lahat ng bagay-bagay nangyayari yan eh. Diba? Oh, magbasa kasi kayo ng Biblia. Kaya sabi, mapalad ang bumabasa at nakikinig sa hula. Eh, kayo ba? Magbasa ba kayo? Nakinig ba kayo? Hindi. Diba? Kaya wala kayong sustansya sa pinagsasabi nyo. Diba? Mabirin mo si Marcoleta, sose niya, mamasamain. Diba? Umamin yung tao. Diba? Isa-isa mo, tingin mo, balik kami yung mga unang nangyari. Kakasuhan, mas kinasuhan lahat. Pero yung mga side nila, walang kaso lahat. Ang lilinis. Parang sa panahon ni Kristo, ang masama lang yung grupo ni Kristo. Ipinako pa si Kristo. Pero lahat sila, walang masama. Pinagsugalan pa nila yung damit ni Kristo. Di ba? Walang masama sa ginagawa nila pag mga kalaban. Pero pag yung grupo ni Kristo, masama lahat, dinadakip. Di ba? Ganyan ang nangyayari ngayon. Tama, mali. Oo. O ito si Sara, hindi ko alam kung totoo to, pero may banta daw sa buhay ni Sara, Inday Sara. Ito panoorin natin. May banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag, na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Atty. Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin niyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po, no? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Hindi, Yan po ngayon talaga ang plano. yan sa Tani Soroke, ayokong ano yan, dahil hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Pero pinarinig ko lang sa inyo kayo mahumusga. Kasi ano yan medyo sensitive yan. No? Ako, sa tingin ko, mas maganda mag-ingat na lang sa bawat isa para sigurado. Kasi ano yan parang hindi maganda pakinggan, di ba? Lalo mga namiminuno sa bansa natin nagkakaganyan. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Naririnig ng ibang bansa itong pinag-uusapan na to, yung mga yan. Sa tingin mo may magtitiwala ibang bansa? Yung kapitbahay mo halimbawa, paiksiyan natin, palitin natin ikaw halimbawa puro away sa bahay mo. Puro mura ng mura kayong pamilya. Away kayo ng away, narinig ng kapitbahay. Tapos may tagaan sa loob ng bahay mo, batuhan ng bote. Yung mga pamilya nangyayari yan, away sa loob ng bahay. Minsan nga nagkakabaranggayan pa nasa loob na ng bahay, baranggayan pa Di ba? Away-away, di ba? O, halimbawa ganito. Away lagi sa bahay mo, tapos may nakita ka, may tatagaan. Sa tingin mo, may dudungaw na kapitbahay sa'yo? May sisimpatya sa'yo? Mawawala ng tiwala. Totoo, hindi. Mawawala ng tiwala. Halimbawa, ikaw, gusto mong uutang ka sa kapitbahay mo, Mare, pautang naman ako ng 2,000. Sa tingin mo, papautahin ka ng kapitbahay mo at alam niya, ganun kayo sa bahay sa inyo, sa loob, nagkakagulo. Sa tingin mo, makakain ka ng tulong doon? Baka sabihin sa'yo, Mare, pare, wala akong pera ngayon Mare, wala akong pera ngayon. Sensya na, kahit may pera siya, kahit gusto ka niyang pautangin. Pero kapag ang kapitbahay mabait, tahimik yung bahay na yon. Pag humingi yon, Mare, pautang naman ako. O sige, Mare, ito pautang mo. Total naman, tahimik ka dyan sa bahay mo Di ba? Maayos kayo dyan May mga trabaho lahat. Walang away-away. Di ba? Palaki natin. Ganun sa bansa.
Pag nalaman ng ibang bansa na ganito pala Pilipinas, ganito pala nangyayari. Ano to? Di ba? Wala ka naman sisisiyan. Dito na to eh. Di ba? Oh. May mga taong matitino na nag-aayos ng bansa natin, katulad ni Senator Rodante Marcoleta. Anong ginagawa nila? Binawasak nila. Di ba? Binatikos ba ni Marcoleta si BBM? May narinig ba kayo na talaga rekta niya binatikos yan? Wala. Siguro pinariringgan niya lang. Pero, yun ay karapatan niya at sapat yun. Bakit? Lahat naman tayo may karapatan magsalita sa presidente. Pero wag naman yung superlative. Halimbawa, buisit ka, mumurahin mo yung BBM. Mali naman yon. Pero kung ako, katulad ko, sabihin ko kay BBM, BBM, okay lang ba? Mababang tao lang ako, na taxpayer ako. Pwede ba? Pwede kita pagsabihan? Ano sasabihin ko? Sa susunod naman, sir, Mr. President, sa susunod naman, bantayan mo yung mga gabinete mo. Kung may mali man, wag mo na konsintihin, isabakin mo na. Pag narinig ba ng tao yun, sabihin ng tao, buisit ka, munting ka alam, buisit ka. Ganyan sila eh. Ayaw nila masawa yung konting mali nila. Lalo pa kaya sa malaking mali. So, ibig sabihin, sila lang nakakakita ng tama sa sarili nila. Kaya pala yung mga tao sa paligid nila, wala sila nakikita kahit konting kabutihan. Masama yan. Diba? Wala ka na iba nakikita sa puso mo, kundi kayo na lang. Diba? Wala nang karapatan magsalita yung tao na sawayin. Diba? Halimbawa, yung kapitbahay mo, nagwawalis siya. Yung kalat niya, medyo lumipad dun sa kalye mo, sa bakuran mo. Nagalit ka kagad, pinagbumura mo. Buisit ka, bakit nagwawalis ka dito? Diba? Hindi ba pwede muna pag sabi mo na, ay sir, yung kalat walisin mo rito, baka, diba? Wala silang ganun. Diba? Kay Rowena Guanzon niya lang, nagwala eh. Sa muli, nagalit sila. Kala mo hindi siya nagagalit. Diba? Normal sa tao magalit. Di ho ba? Mali, ito na. Basahin pa natin ibang ito. Ito kay Harry. Dali Senator Bato, your warrant of arrest is out. Ayan na. Dito ko nakuha yon kay Harry. Hindi ako nag-iimbento. Huwag kang pakidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Alam mo, mas maganda dito kasuhan si Bato de la Rosa. Dito litisin. Huwag sa ibang bansa. Tatandaan nyo yan. Anong benepisyo? Kung munting alaman, kinakampihan mo si Bato, kinakampihan ko. Hindi ko kinakampihan si Bato. Sabi ko dito ikulong eh. Kung may kasalanan eh. Yung protection ng Pilipinas, yung mga Pilipino. Kung naisuko nga ang soberenya ng Pilipino, what if kaya tayo mga mabababang taxpayer? Kaya pala hindi natin maramdaman. Tayong mga taxpayer na mahal tayo nila. Diba? Kasi kung mahal tayo nila, inuna nila ang mga investigasyon. Yan lalo si Boy Tago, hindi yan bumaba bilang Blue Ribbon. Kasi alam mo yung pagbaba niya sa Blue Ribbon, highlights yun eh. Yun yung mga panahon kung saan nagkakainitan. Yun yung panahon kung saan dapat nandun siya sa Blue Ribbon. Anong ginawa niya? Umalis siya sa Blue Ribbon, di ba? Tapos binakbakan si Marcoleta. Di ba? Tama ba yun? Ito. Alam mo yan si Senator Rodante Marcoleta. Walang ibang ninanais yan sa Pilipinas kundi mapabuti. Tandaan yan. Walang kapalit yan. Ano magiging kapalit yan? Bayad na naman? Teting naman talaga kayo. Diba? Ayan kung sino pa yung lumalaban para sa tama at para sa bayan, sila unang nilalagas at mga tunay na guilt. Ayan, totoo yan. Lahat na hindi DDS, hindi man ito lahat na nagbumabakbak, nagsasalita para sa bayan, ginaganto nila. Biriin mo yung isang sikat na politiko, di na babanggit nag-post siya, laban ng korupsyon. Alam mo, sinugod siya ng mga basher. Bakit? Anya? Ganyan. DDS ka kasi. Biriin mo, wala naman sinabi, laban nila yung korupsyon. Ganyan katindi itong mga to. Di ba? Ayaw nila at mga taong bayan, ayaw nila tayong mahalin. Yeah. Ang gusto nila yung sarili nila. Pinipilayan nila ang pillars of righteous leadership. Malinaw talaga na kadiliman nagsusugo sa kanila. Huwag dapat tantanan ang mga kabayan.
kababayan, mas maging matalino tayo sa solusyon na kailangan natin gawin pero nasa tamang paraan at may basbas ng Diyos para sa matagumpay. Tama to. O, tingnan mo, tinawanan siya. O, tingnan mo yung tawa, ilan yung i-react ng tawa niya. Tingnan mo. Tama yung sinabi, pero tinawanan, may nagalit pa. Pero kung binuod mo, takpan mo yung pangalan, wag na. Yung sinabi nila, maganda naman yung sinabi, pero tinawanan. Ganyan ang mga tao sa huli ngayon. Kapag si Kristo pinost mo sa Facebook, Kristo sa Satanas, mas maraming pipili kay Lucifer. Tatandaan nyo yan. Tatandaan nyo yan sa panahon ngayon. Ganyan ngayon, sa panahon ngayon, nagbabulag ang tao. Diba? Kaya nga, kita nyo yung post ko, may halong biblical, may halong the more politika, 10% Bible. Diba? Ganyan sila. Oh, mag-post ka, subukan nyo mag-post. Sino pipiliin nyo, guys? Si Lucifer o si Christ? Tama, si Lucifer pipiliin nila. Ang pipili pa doon sa kay Lucifer, makikita mo yung pattern ng buhay nila. Mahilig sa bar, mahilig sa inuman, mahilig sa kalayawan. Madaling araw ko umuwi. Hindi totoo yan. Ako, matalino tayo sa ganyan. Umuwi na, hanggang umaga na. Yung pala, may mga kalayawan na ginagawa. Yan. Tapos, pag makikisaw sa politika, walang kaalam-alam. Kakampihan yung babakbakan yung mga gumagawa ng kabutihan para sa bayan, katulad ni Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Paglihis naman ng issue sa flood control. Correct! Hala, ingat po kayo, Sir Bato. Finish, isusunod na sa BG. Ayan, Huwag papahuli. Tama talaga, hinila ni Sen Bato de la Rosa. Alam mo, PMP chip to. Maraming kapit si Senator Bato de la Rosa. Ikaw nga lang natural na vlogger eh. Di ba? Dami mong kapit, dami mong kilala. Eto, PMP chip to, naging senador pa. Senador pa. Ang daming kapit nito para ma-intel niya yung mga ganyan. Pero hindi ko naman sinabing taguan niya yan. Ang sabi natin ngayon, harapin sana at dito sa Pilipinas. Paano haharapin? Dadalhin sa dahig. Payag ka pag dinala ka sa dahig habang buhay ka doon. Di ba? Ganyang kababastos ngayon, di ba? Wala silang pakialam. Marami nga. Pinatayan eh. Marami yung pinatay eh. Kayo nakaupo dyan eh. Dito nyo nakikulong. Gusto nyo kilong sa bilibid. Pag na-convict. Di ba? At least man lang sa Pilipinas, nasa bayan siya. Mamatay man siya, mabulok siya sa bansa. Nasa bayan siyang yung kinanganakan niya. Hindi. Kay Tatay Digong, ang dami nagsasabi kay Tatay Digong, hindi daw sapat ang kamatayan kay Tatay Digong. Biruin mo yan. Dinaig si Satanas. Si Satanas, pag namatay ka, okay na siya eh. Hindi ba si Satanas? Pag namatay ka, okay na siya. Patay ka na. Yari ka na. Namatay ka sa kasalanan, okay ka na. Kanya ka na. Di ba? Ng mga namatay sa kasalanan, kanya ka na. Yari ka, di ka nakapagpatawad. Okay na siya, titigilan ka na kasi patay ka na eh. Eto, hindi mga to. Kahit daw mamatay si Digong, wala silang talagang gusto sila mamatay. Mapahiya, doon mamatay sa dihig. Huwag na iuwi dito. Titindi ng mga ito. Yan, nakikita mo. Yan, nakikita natin kung sino ang finished product na ginawa ni Lucifer. Tatandaan nyo yan. Kapag ang isang tao, tandaan nyo, more panahon na nakalipas, at hindi marunong hindi nakapagpatawad, finished product ni Lucifer yan. Tsak na tsak ko yan. Biblia yan. Wala ako sasabing sa sarili ko, Biblia yan. Di ba? Sipi mo, ito, sabi ni maleta. Ito pa. Meron talaga yan, ayaw nilang ilabas, pero hindi makatago si Sen Bato, kaso nadulas lang si Boy Agnas sa kayabangan niya. Hindi, sa tingin ko, hindi nadulas. Ako, ito yan kasi ang mga yan, magkakaibigan din yan kahit sa, totoo yan, magkakaibigan din yan mga yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi yan magkakaaway sa social media lang yan. Sa tingin ko yan si Boying kahit papano, kahit si De La Rosa, may pinagsamahan yan. Maaari niya si Boying, binigyan ng tip si De La Rosa. Sorry ako lang yan Pwede niya sabihin, De La Rosa, pasimpleng sinabi niya, may warrant ka na. Alam mo yun, may ganun eh. Diba? Pero ako, BBM ako yung ombudsman. Kahit si Batoy, nakakausap ko naman, wala namang ginawang masamang tinapay sa akin. Papaagahan ko na, may warrant na yan. Para ma-alerto na. Kasi kung talagang gusto niya mahuli ni Boying si Bato,
Hindi niya sasabihin may warrant. At tandaan niyo yan. Hindi niya sasabihin. Kaya nakikita ko yung puso ni Boying, meron siyang konting ano kay Bato. Baka nakikita ko baka kaibigan niya before, o PMP chief siya, kaibigan niya si Bato. Ganoon na naman yung mga yan eh. Maniwala kayo sa akin. Diyan tayo, dapat ganyang katalino tayo. Nababasa natin yung puso ng isang tao. Ha? Di ba? Ayan o. Bato. Ito pa. Alin ba dyan? Ito pa. Send Bato, magposas ka na sa loob ng hukuman. Preferably sa Supreme Court. Mag-sanctuary ka doon. Wag na wag ka magpapadukot. Yan. Pag nadukot yan, puputa talaga sa dahig yan. Di ba? Yun lang yun. Ngayon, ito, painggan natin muna bago tayo magtapos. Siyempre, painggan natin si Harry Roque sa foreign relation natin sa ibang bansa, kung bakit, isa sa mga dahilan, kung bakit tayo dapat pagkatiwalaan ng ibang bansa. Pero nawala yon dahil sa nangyayari ngayon. Lalo sa pagsuko-suko sa dahig na yan, ito mga nangyayari ngayon. Panoorin natin. Pag-usapan kung sinong bagong ambassador ng China dito sa Pilipinas. Well, alam naman natin talaga na ang China ay importanteng bansa dito sa China at yung personalidad at ang background ng isang sugo na pinadala ng China ay malaking ibig sabihin pagdating sa relasyon ng dalawang bansa na yung bansang Pilipinas at yung bansa ng China na nagpadala sa kanya. Well, unang-una, heavyweight po ang pinadala nila. Hindi po yan bagito. Ibig sabihin, binibigyan ng China ng importansya ang Pilipinas at nagpadala sila ng isang veteranong sugo. No? Siya po talaga ay medyo bata, no? Pero siya kasi ay naging deputy ambassador ng China sa Washington DC. So ibig sabihin, senior siya, no? Dahil bagamat hindi pa siya rank of ambassador, alam naman natin na sa buong daigdig, siguro pinaka-importanting diplomatic mission na kinikilala ng mga iba't ibang bansa ay ang bansang Estados Unidos. So number 2 siya sa Estados Unidos. At dahil number 2 siya sa Estados Unidos, ibig sabihin, ang kanyang forte ay American affairs. No? Ibig sabihin, ang China ay nagpadala ng isang sugo sa Pilipinas na malaki ang kaalaman sa politika ng Amerika at sa relasyon ng Amerika at ng China na nagpapahiwatig din na kinikilala nila ang Pilipinas na parang extension ng Amerika. So talagang ang tingin ng mga Chino, ang gobyerno ng Pilipinas ay parang pawn, no? Parang proxy ng mga Amerikano, gaya ng nangyayari ngayon sa bansang Japan, no? Na ang gulong nangyayari ngayon, yung tensyon na nangyayari ngayon sa Japan, ay dahil sa tinatrato ng China ang Japan parang proxy para sa Estados Unidos. Pero anyway, itong si Zhang Qi na bilang isang eksperto sa American Affairs, yan ay nagpapahiwatig nga na kinikilala ng China ang Pilipinas bilang parang extension ng Amerika at hindi mahihiwalay ang pulisiya ng China sa Pilipinas. Alam mo, ito nagtataka ako sa mga ibang kapwa natin Pilipino. Bakit galit na galit kayo sa China? Tapos, ikukunik nila yung mga gamit. Amawa, ito, nasira kagad to. Ayan kasi nasira, made in China kasi. Isabi pag nasira yung isang bagay, made in China, palpak na. Kasiraan ng buong China. Ganun ang mentalidad nyo. Bakit? May gamit ba ang Pilipinas na maayos? Kayo sumagot Di ba meron gamit ang Pilipinas matibay? Meron namang hindi. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Nasisira ang China, yung kinakampi ng China. Kasi alam mo dapat, sabi ko nga sa kapitbahay mo, maging mabait ka. May pakisama ka. Para kung humingi man, magkabagyo man, bumagsak lahat ng tulay sabay-sabay, pwedeng gawin ng paraan ng China, pwedeng tumakbo tayo. Di ba? Relation yung tawag doon. Kaya nga, di ba parang love your neighbors ba tawag doon? Di ba? Nagtataka ka mga taka ka sa mga to, ayaw nila China, ayaw namin ng China, lubog na sa kahirapan, ayaw pa nila China. Hindi naman na tayo papasakop sa China eh. Hindi katulad dito, hindi nila natin si Tatay Digong sa ibang bansa. Yun. Yun, pang pagsuko ng soberenya yun. Ito, hindi naman to isusuko natin soberenya sa China eh. Yung tulay na Bukana Bridge na yan, sino ba nagpondo niyan? Di ba China? Tapos sasabihin si Marcos daw may gawa. Sige, wala problema, si Marcos ang may gawa.
Okay, sige na, hindi si Duterte. Si Marcos lahat nagtapos kasi siya naabutan ng presidente. Siya naman talaga si Marcos eh. Pero tanong natin sa kanila, Marcos, naniniwala ba kayo? Yung tulay na yan, ginastos ng China. Oo, siyempre nakalagay China lahat Government of, Republic of China So, naniniwala kayo, humingi kayo ng pera sa China. Payag sila, humingi sila ng pera sa China, si Junior. Tanongin nyo kung papayag siya. Di ba? So, ano ibig sabihin? Kanino? Sino nang hingi ng Bukana Bridge na yun? Hindi na ibig sabihin yung Bukana Bridge po, malaking tulong po yun sa ekonomiya doon sa Davao. Napabilis yung transportasyon. Sino may gagagawa? China! Bakit ginawa ng China yan? Relasyon, nakikipagkaibigan ng China sa Pilipinas. Ano ba ganito? Yung bang kapitbahay mo, babatiin mo lang ba para maging kaibigan mo? Pare, bago lipat ka dyan ha. Oo nga po pare, ako nga pala si ganito, si ganito. Talaga, ako nga pala si ganyan, di ba? Minsan, dadala mo po siya pag bagong taon, o kaya pag may sobra ka, dadala mo yung kapitbahay mo. Sa Japan, ganyan sino dito tika Japan? Taas ang kamay. Di ba sa Japan, kahit sa province, may kakatok sa yung kapitbahay, chok, 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 chok. Kahit hindi ka bago minsan bago yung kapitbahay, kakatokin ka. Bibigyan ka ng mga prutas, minsan ulam na niluto nila. Okay, minsan yung mga prutas. Totoo hindi. Ako, naranasan ko sa Japan. Tumira ako sa Japan, naranasan ko, nagbibigay sila ng mga pagkain, kinakatokan ng mga kapitbahay mo. Ay, simasen, gano'n. May pagkain akong dala sa'yo. Ay, arigato. Ganun. Bakit? Kinabukasan, makita mo siya, ay, salamat sa pagkain na binigay mo, ha? Na ganun ka. Hanggang lagi niyang ginagawa yun, ikaw rin, pag nagluto ka, sobra ka, bibigyan mo rin siya. Ha? Para dumating man ang panahon, yung bahay mo masunog, isa siya sa mga tatawag ng bumbero para asikasuhin yung kapitbahay mo. Ay, hindi. Yung kapitbahay ko mabait yan. Inaasikaso ko niya pag wala ako. Di ba? Ang bait-bait Ganun sa Japan Dapat ganun tayo sa ibang bansa. Kung kinakailangan. Di ba? Ay, hindi. Basta ayaw namin China. Ayaw namin China. Ayaw namin China. Tuta, ayaw namin. Pogo, pogo, pogo. China. Di na nautak nila. Hindi sila nag-iisip masyado. Na? Sa relasyon ng Amerika at ng China na talaga namang dapat tanggapin natin dahil talaga namang ang Marcos government ay sunod-sunuran ngayon sa gobyerno ng Amerika. At sa kasaysayan... Iba kasi yung sunod-sunuran doon sa nakikipagrelasyon. Alam mo, yung kapitbahay mo, binigyan ka ng pagkain ng kapitbahay mo. Tapos inutusan ka ngayon. Sir, pwede ba utusan kita? Inutusan ka ng kapitbahay mo Siyempre susunod ka Bakit? Alam mo, binibigyan ka lagi ng pagkain. Di ba? Yun na ang pagmamando. Yun ang sunod-sunuran na. Hindi na pakikipagrelasyon yun sa isang kapitbahay. Di ba? Ate, talaga namang kinikilala tayo mga Pilipino na sunod-sunod sa mga Amerikano kasi nga binili tayo ng Amerika sa Espanyol. At mula noon, walang tigil ang pagtataksil ng mga mayayaman sa Pilipinas na makipagsabuatan dyan sa mga Amerikano. Dapat pakikipagkaibigan lang. O relasyon nyo ni Xi Jinping, okay. At least maghirap man ng Pilipinas. Bahain ka man dyan, alam mo mag-donate ang China ng bilyon-bilyon dolyar? Barya sa kanila yan. Nalaya sa kanila. Para nga lalo pang mapalawig ang impluensya ng mga Amerikano dito sa ating bayan. Now, dahil siya eksperto sa Amerika, kinikilala rin ng China na kinakailangan mas malalim ang kaalaman ng kanyang sugo sa Pilipinas kung paano at gumalaw at bakit ganyan ang galaw ng mga Amerikano. Ito ay magkakaroon ng impact pagdating doon sa pinag-aagawang teritoryo dahil at least alam nitong bagong sugo ng China sa Pilipinas kung ano ang pupwedeng tulong na ibigay ng Amerika at kung anong gagawin ng Pilipinas dahil inaasahan nila na tutulungan na sila ng mga Amerikano. So, ibig sabihin, naghahanda rin sila. Naghahanda rin sila na kung lalala ang problema dito sa South China Sea, yung sugo nila alam kung anong posibleng gawing tulong ng Amerika at malalaman din ng China kung anong dapat gawin. Now, itong pagpapadala rin ng isang eksperto sa Amerika ay pagkilala na talagang tumitindi ang problema ng China at ng Amerika dito sa rehiyon natin. Kanina nabanggit ko po yung Japan. Sa Japan po talagang tumaas ang tensyon, nagpadala ng 100 sea vessels ang China sa Japan at nag-lock-in pa yung kanilang pandaribang mga barko doon sa isang eroplano ng Japan na para bagang titirahin na.
So medyo nagkaroon ng konting pagka-concern dyan at nanawagan ng Japan at Australia na dapat palamigin itong tensyon dito. No? Well, alam niyo naman kasi ang pangyayari dyan. No? Ang pangyayari dyan, palibasa ang Amerika, ayaw niya na siya mismo pagpadala mga sundalo, ginagamit niya yung mga bansang Japan at Pilipinas para nga doon sa konfrontasyon niya sa China. Bakit ayaw magpadala ng sariling sundalo ang mga Amerikano? Kasi napaso na sila. Alam nila na yung publiko ay magrereklamo kung magpapadala na naman sila mga sundalo, mga Amerikanong kabataan na mamamatay sa mga daywang lugar na hindi naman malinaw sa kanila kung bakit kinakailangan mamatay yung mga sundalong mga Amerikano doon sa mga daywang lugar. No? So, hindi lang yung sugo ng China sa Japan ang may kinalaman dito sa tension sa region. Talaga nagpadala sila ng eksperto rito dahil alam nila na baka lumala pa ang relasyon ng Amerika at ng China at kinakailangan ma-anticipate kung anong gagawin ng Amerika dahil kung anong gagawin naman Amerika ay makaka-impluwensya kung anong gagawin lalong-lalo na ng bangag administrasyon ng Marcos regime. Now, sabi ng sugo, gusto niya talaga na maging mas mabuting relasyon ng Pilipinas at ang China. At sa tingin ko, iyan naman po ay sincero. Dahil nakita niyo naman, no, yung inaangkin ni Marcos Jr. na Bukana Bridge, yan ay talagang regalo ng bansang China sa Pilipinas. At regalo lang yun, ha? Isipin mo, ha? Billion ang halaga na. Alam ko, 3 billion yun. Regalo lang yun. Hindi ka ba natutuwa na may nagregalo ibang bansa, tapos hindi naman yan nasasakop ang Pilipinas, eh. Regalo naman yun, eh. Kaya, masasakop ba naman Pilipinas? Kung mawalan tayong gobyerno, mawalan tayong tao rin sa buong Pilipinas, masasakop tayo. Katulad nung araw, mga sinauna pa. Mga panahon pa ng mga Bible times. Wala pang mga tao-tao sa isla. Kanya-kanya pang lakbayan. Para, akin to, kung ano yung makita mong isla, sa'yo na. Di ba? Yung mga panahon na yun. Oh, paano masasakop to? Hindi mo tayo sasakupin, eh. Relasyon lang yun. Maganda relasyon natin. Nakakakuha tayo ng libre. Bili mo libre yung tulay, regalo. Imbis na yung pondo mo doon, ipampapatayo mo, niregalo lang, at yung pondo dapat ipatayo mo doon, magagastos mo pa sa iba. Diba? Napakaganda. Ano ikaw, bigyan ka ng kotse. Diba tuwan-tuwa ka? At least yung pambili mong kotse, hindi mo nabibili. May kotse ka na eh, regalo eh. Diba? Kung hindi talaga sila nagbigay na ganyan ng Bukana Bridge, hindi matatapos yung coastal road ng Davao, no? At yan ay patunay na kapag nakikipagkaibigan ka naman sa China, it also pays. I hate to say it, no? Pero, syempre, bakit ka naman magbibigay ng tulong sa bansa na inaaway ka? Syempre, unahin mo munang bigyan ng tulong yung mga bansang kinakaibigan ka. At yan nga ang storya sa buong Southeast Asian region. Dahil tayo lang ang kumakalaban sa China, tayo lang ang kaunting nakakakuha ang proyekto, konting na pamumuhunan, at konting turista galing sa... Kung may pananampalataya ka, anya, baka masakop tayo, sinasakop tayo ng mga Chino. Hindi. Kung may pananampalataya ka, hindi pa masasakop ang Pilipinas. Kung masakop man, nung araw nga, hindi nasakop eh. Di ba? Panahon ng digmaan eh. Ngayon pa kaya, modern na, kayo naman. China. Yung mga bansa na talagang mainit at ang relasyon, nandun na pupunta ang pera ng mga Chino, no? Bansang Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, no? Kaya nga po, ang sinasabi ko dyan sa mga maka-Amerikanong mga Pilipino na nais makipag-away sa China, hoy, maiiwan na tayo ng ating mga karating bansa dahil lahat sila nakikinabang na sa kayamanan ng China, bagong kayamanan ng China, tayo wala. Kumbaga, limos lang ang binibigay sa atin dahil inaaway ng ating mga pinuno ang bansang China na hindi naman dapat dahil ang ating objective dapat... Wala naman dapat awayan eh. Di ba? Wala naman dapat awayin eh. Ang China eh. Ba't awayin nyo? Sa ating panlabas na relasyon ay mas maraming pagkain sa pagkainan ng Pilipino at ang pamamaraan para magkaroon ng ganyan ay unang-una, mas maraming pamumuhunan. Alam ko kung hindi ko pagkakamali pangalawa ang China sa pinakamakapangyarihan. Number 1, siyempre US. Hindi ko alam kung pangalawa, pang-apat ang China. Pero, doon makikita ang kapangyarihan na hindi sila aabot sa pangalawa o pangatlo man sila kung wala silang binatbat. Tanda mo sa ekonomiya, sa relasyon, di ba? Hindi naman puro lagi gera na sa utak mo eh. Ay, okay, gerahin ng China, missile, gera. Yan nasa utak ng mga Pilipino minsan eh. Di ba? Galing sa mga Chino, mas maraming turista,
At syempre, mas maraming mga proyekto na ibibigay sa atin, no, in terms of roads and bridges. Alam niyo talaga, nangihinayang ako kasi nagkaroon ng major initiative ang China na talagang palawakin at suportahan yung mga linkages, no, physical linkages ng China sa buong daigdig. Yan yung tinatawag nilang BRI initiative. No? Pero hindi talaga tayo nakinabang beyond dyan sa dalawang tulay sa may Chinatown at saka dyan sa tulay sa Davao kasi nga bakit naman sila magbubuhos ng maraming mga proyekto sa isang bansa na inaaway sila. So ngayon, ang issue is paano ngayon iuusad ni Marcos Bangag ang ating relasyon sa China matapos na nagpahiwatig na ang liderato ng Amerika at ang China na nais nilang mas mabuting relasyon. Well, syempre, naninilikado ngayon si Marcos Jr. Kasi kung wala nang matinding hidwaan sa panig ng Amerika at ang China, hindi na masyado importante ang Pilipinas na gagamitin niya kung magkakaroon nga ng gera sa panig ng Amerika at China at ang magiging dahilan sa ganyang gera ay ang Taiwan. Pansinin niyo nga pala po ha, nagsalita ng Amerika. Ayaw na nilang pondohan ang EDCA facilities at ang gusto nila, Taiwan ang pumondo. Ayan na, nagsalita ng Amerika. Bakit natin Si Trump pa naman, may hawig yan kay Tatay Digong na yung pamamaraan niya. papayagan ng Taiwan pumondo sa mga EDCA sites na yan na naging malinaw naman na ang presensya ng mga Amerikano dito sa EDCA ay hindi para sa Pilipinas, kundi para sa Taiwan. Ano naman ang obligasyon natin sa Taiwan para protektahan natin sila pag nagkaroon ng putukan kapag ang China ay magdesisyon na kuning sapilitan pabalik sa kanya ang Taiwan, ganong tayo naman ay gumamit din ng dahas noong ang mga ISIS ay sinasabi na hihiwalay nila ang Marawi sa Pilipinas, di ba? Pero yung sinasabi nga ng Amerika na dapat Taiwan ang magbayad para sa EDCA bases, ano na ang nakita ninyo? Mga maka-Amerikano na nagsasabi na tutulungan tayo ng mga Amerika. Hindi, pagtutubuan pa tayo. Ang gusto nila, Taiwan ang magbayad ng lahat ng mga preposition equipment at yung mga improvements na mangyayari dyan sa ating mga base militar dahil gagamitin nga yan ng mga Amerikano para sa Taiwan. Sa tingin nyo ba, papabayaran ng Amerika sa Taiwan itong mga EDCA facilities na ito kung ito ay para sa Pilipinas? So malinaw ha, na yung mensahe ng mga Amerikano na dapat Taiwan ang magbayad sa mga EDCA bases natin, yan ay dahil kung magkakagera, ang paggamit ng mga Amerikano sa EDCA bases natin ay para depensahan ng Taiwan. Ang makikinabang Taiwan. Ano naman ang pakialam natin dyan bukod doon sa katotohanan na meron tayong mga OFWs doon. Ang ating dapat paghandaan, paano nga iligtas sa mga OFWs natin doon pag nagkaroon ng putukan sa Taiwan. Pero wala talaga tayong kinalaman dito sa issue ng Taiwan dahil yan naman po ay usapin na internal lamang sa China dahil wala naman pong nagsasabi na ang Taiwan ay hindi kabahagi ng China. Ito nga po matapos itong tensyon sa panig ng Japan at ng China, mabilis sa sinabi ng babaeng Prime Minister ng Japan na ang Taiwan talaga ay kabahagi ng China. So yan ay isang paraan para mapalamig nga yung hidwaan nila na kinikilala talaga ng Japan na ang Taiwan naman talaga ay kabahagi ng China. Kaya nga po kalokohan itong ginagawa ni Marcos Jr. na ginagamit yung Taiwan issue para siya'y suportahan ng mga Amerikano dahil alam niyang wala na siyang suporta sa sambayan ng Pilipino. At syempre, nawala ng suporta ang sambayan ng Pilipino sa... Iba nakaraan, bagsak yung natin, yung parang ekonomiya, tapos sumadsadsad yung ekonomiya natin. Yan yung halo-halo na to Yun ang nangyayari ngayon Halo-halo na Ako ang tsorya ko lang, walang pinagkaiba yan dun sa nagtayo ka ng business. Nagtayo ka ng business sa maraming tao. Tapos ikaw, nalaman, ugali mo may-ari, may attitude yung may-ari, pangit ugali niyan. Iba yan. Iba yan. At yung may bibili sa tindahan mo, konti bibili kumpara sa marami. Di ba? Yun ang tinatawag natin. Yung pagpasok ng mga foreign investor, yung mga, alam mo yung relasyon natin. Di ba sa pakikipagrelasyon, napakasarap yung mabuti kang tao. Di ba? Kanya dahil siya ay vangag, unang-una. Dahil siya ay mahilig sa tubig. At siya ay kurakot. Ang pruweba, 1 trilyon sa flood control, talagang naubos no, sa mga maanumalyang flood control projects.
Now, kung paniniwalaan pa natin si Zaldico, 52 billion in infrastructure funds ang linamon ni Marcos Jr. Ano, saan naman dadali niya ganyan karaming pera? Yun yung sinasabi ni Zaldico na nagpabili pa ng bahay sa Tamarind Street. Tapos ito Saldico, speaking Saldico, hindi mo alam kung nasa na eh. Tamahimik niya sa Facebook, di ba? Di ba? Nasa na? Tapos si John Vic yata nagpapatulong ng picturean para makatulong na makahanap. Nahihirapan kayo hanapin? Imposible. Nahanap nyo nga si Tevez, pati si Guo eh. Ba't di nyo mahanap si Saldi? Di ba? Mas mabilis pa makulong si Bongo eh. Saka si Bato eh, huhulihin na ICC. Di ba? Kulang sa mga to eh, ewan ko sa mga to. Sa Forbes Park para imbakan lamang ng pera kasi nga 52 billion, ang daming pera nun. Aba, hindi lang yan. Bukod pa yan sa 100 billion na hiningi niya bilang insertions. At hindi lang yan. Ang balita ko pa, sa ibang source naman, yung kabuuan ng mga confidential funds na dati-dati mga malagit kumulang 5 billion at ngayon ay 12 billion, pinepera rin yan. Walang pinaglalaanan yan na nakikinabang ang taong bayan. Yan ay pinepera lang nila. At least yung time ni Tatay Digong, yung mga binibigay sa mga namamatay na pulis at militar, yung mga binibigay sa PGH, yung mga binibigay sa mga informants sa drug war, lahat yan ang gagaling doon sa confidential fund. At yan naman talaga dapat ang paggagamitan ng confidential fund. Totoo yan. Pero ang aking informante recently said, lahat kabuuan ng confidential fund ni Marcos Bangag Jr. ay pinipera nila samantalang hindi nila tinitigilan. Tapos si Sara iniimbestigahan. Dapat pag nag-imbestiga ka na lahat ng bagay, imbestigahan mo lahat. Pag inimbestigahan mo yung confidential, lahat ng may confidential funds. Eh si Sara lang eh. Kumbaga sabi ko nga, ang gusto kong paborito kong linya, pag ikaw kinapkapan sa airport, yung bagahe mo, in-x-ray. Payag ka, ikaw lang i-x-rayin. Lahat ng kasama mo sa aeroplano, hindi i-x-rayin, ikaw lang. Unfair yun. Dapat lahat kayo i-x-rayin yung bag nyo. Tama? Ganun dapat ang patas. Okay, ganito lang po muna tayo. No, kay Mr. Aaron, okay, na talakay natin ngayon si Sara, may banta daw di umano ang buhay. At si Bato daw, di umano, sabi ni Aaron Roque, out na ang warrant ng ICC. Huhuli na lang. Ang balita daw, nasa Pampanga, si Bato de la Rosa, no? Hindi natin alam katiyak-tiyak kung gano'n totoo yun, no? Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Munting kaalaman niya pala. Ano masasabi nyo? Ilagay nyo lang po dyan. Paalam sa inyong lahat.